Hello, good day at for today's video tayo ay magde-design ng movie poster para sa isang indie film na pinamagatang Best Friends in Tandem. So ito nga ay commission work at ang gusto ng client ay mas modern at mas maging lively and exciting ang design, pero syempre malinis pa rin tignan at professional. At dito nga ay inuna ko syempre ay ang background, ginawa ko siyang maligayang blue para naman maging happy yung design. At the same time, may moral lesson. And then maglalagay tayo ng wall texture, pampadagdag ng texture. At maglalagay din tayo dito ng Starburst as watermark para makadagdag dun sa kanyang festive theme na tinatawag. Then dito naman sa part na to, gagawin kong white yung kanyang mga logo para makita dun sa ating maligayang blue na background. Then, sisimulan na natin na ilagay yung mga picture or mga subject natin. So, unahin natin yung dalawang bata, which is sila yung mag-best friends in tandem. Then, ang susunod naman natin na ilalagay ay si Idol Pepe Herrera. So, medyo supporting role lang ang kanyang role dito. Kaya medyo maliit lang siya. Then, medyo tinatry ko nang i-blend yung mga images para magkakapareha sila ng mga lightings and all that. Dito nga ay naglagay tayo ng image texture sa background at medyo binurabura natin yung mga edges dyan sa gilid, soft feather kung tawagin, para naman mas magmukhang exciting ang ating movie poster. Then balik na tayo sa paglalagay ng pictures ng ating mga cast. So dito rin pala si Jopay, guys. So dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway. Okay, back to work. So, continue na tayo sa paglalagay ng ating mga cast. So, dito na tayo sa third layer ng ating casting. So, syempre, alam nyo naman, may hierarchy yan pagdating sa layout at sa movie na rin, no? So, pinakataas natin, syempre, yung dalawang bata. And then, pangalawang layer is yung sila Jopay. And then, yung third layer natin, yun na yung medyo supporting roles na lang talaga, no? So, medyo nahirapan nga akong i-blend yung kanilang mga picture dito kasi hindi masyado maayos yung kumbaga walang formal na photoshoot na nangyari. So, parang random na pinicturean lang yung mga cast. So, kailangan talaga nating i-edit siya isa-isa para mas magmukhang kumbaga magkakakulay at medyo pare-parehas ng lighting yung ating mga characters. So, syempre, yun naman talaga ang work natin as graphic designer. Kailangan natin gawan ng paraan kung ano man yung resources na ibinigay. So, ito nga, makita nyo, putol pa yung ibang mga images. So, kailangan nating AI tools or mga generative fill na yan or clone tool para lang mapunan yung mga putol-putol na katawan ng ating mga bida. Ayan. O, kita nyo naman, di ba? Kaya, huwag na kayo magtaka kung bakit medyo mataas maningil ang mga graphic designers dahil literal na talagang minsan ay kailangan naming mag-magic na para bang pag-magic nila sa flood control projects. Aray ka! At ayan nga, syempre sinusubukan ko pa rin gawa ng paraan at dugtungan ang mga putol na katawan. Ito yung pinakamahirap, yung dalawang doktor na to, yung nasa left tsaka right. So ginagamitan natin ng generative fill at so far okay naman. Tapos sinisiksi ko na lang siya dun sa likod. Kasi nga putol nga ang katawan niya nga. So, ini-imagine ko nga kung wala pang AI kung paano gagawin sa ganito. Pero, thank you AI dahil nag-evolve ka at lumakas. At ayan nga, patuloy na tayo sa pagkayod dahil marami tayong utang na babayaran. Kaya panawagan sa mga clients, bayad muna bago post sa social media. Ay, ano ba naman yan? So, dito naman sa part na to ay naglagay lang tayo ng parang drop shadow para ma-separate or magkaroon ng lalim yung arrangement ng ating mga cast. So, labuan lang natin ng konti. Siguro mga 20 to 30% opacity para hindi masyadong maingay tingnan at madumi. Then, kuha tayo ng white soft brush para ilagay natin dun sa likod ng mga characters para mas lumiwanag ang buhay nila. At dito nga sa part na to ay sineset up na natin ang title card na tinatawag. So ang pinili ko nga font dito ay medyo playful na rounded dahil ang ating movie nga ay comedy. Then lalagyan ko lang ng pillow emboss na effect para magmukhang 3D at mas mag-stand out ang ating title. So wala naman talagang tamang settings dito. Depende na lang din sa inyo talaga kung
ano yung preferred nyo na itsura. Then dito nga, nag-decide ako na gawing medyo distorted or medyo naka-perspective yung ating title card. Dahil wala lang, para may konting effect lang. Ganun. Tapos yan, set up na natin yung letter IN. So yung in, so, nilagay ko na lang sa loob ng pink na bilog para magmukhang parang bubblegum na nakadikit. Ano ba? Tapos ayan, medyo malapit na tayo matapos. Sineset up ko na lang yung mga finishing touches. At dahil hindi ko masyado nagustuhan yung una kong Starburst, papalitan natin yan ng mas magandang Starburst. So lalagyan na natin yan sa gitna. And then feather ulit yung mga edges. Ayan, mas nagmukhang ano na siya, exciting. At binalikan ko ulit ang mga colors ng mga characters para mas magmukhang magkakaparehas. So medyo orangey yung colors kasi ng mga bawat characters. So inedit ko lahat yan. Medyo nakuha ko naman ng konti. Tapos marami pang mga naging revisions to guys. Yung title card, mali pala ako nang ginawa. Yung luma yung gusto niya. So yung mga ibang revisions hindi ko na na-record. Bali ito na lang yung final result. Let's fucking go. Brrrt. So, yun lang naman para sa video na yan. Thank you for watching. At kung kailangan mo ng mga posters at ibang graphic design, PM me lang. Pag-usapan natin yan. Like and share mo naman ang video and follow for more graphic design tips.